Coach Tim Cone, magiging questionable na ba kung hindi pa rin niya kukunin sa ating Gilas Pilipinas si Francis Lopez? At samahang basketball ng Pilipinas, dapat nga bang maglabas ng malaking halaga para makuha ang serbisyo ni Jordan Clarkson at Kai Sotto? Sapat ang average per game sa Japan B-League para makakuha ng imbitasyon sa NBA Summer League. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Ngayong sunod-sunod na nga ang nagiging pagkatalo ng ating Gilas Pilipinas sa mga FIBA Sanction Games gaya ng FIBA Asia Cup at FIBA World Cup Asian Qualifiers ay hindi mawawala sa mga Pinoy basketball fans na magbigay ng mga komento o mga suggestions upang mas maging malakas o makakuha ng panalo ang ating national team. May mga nagsasuggest na dapat daw magpalit na o magdagdag ng mga players na posibleng makatulong sa ating Gilas Pilipinas gaya halimbawa nila Jordan Heading at Francis Lopez. Sa katunayan mga kabasketball, sa huling 5 laro ni Francis Lopez dyan nga sa Japan B-League ay nag-a-average na ito ngayon ng 12 points at 4 rebounds per game kontra sa mga kabantayan niyang mga international imports din, no? Dyan sa Japan B-League, yung iba pa mga dating NBA player. Kaya talaga mapapaisip ka kung bakit hanggang ngayon wala pa rin etong si Francis Lopez. Kasi kinuha si Kai, kinuha si AJ Edu, kinuha si Carl Tamayo, kinuha si Kevin Kiambao, 'di ba? Yung mga young talent natin. Alam naman natin na itong si Francis Lopez young talent din natin, no? Dahil nagkaroon na nga ng kontrata to sa Overtime Elite League. Nagka-problema lang sa kanyang visa. So hopefully siguro kailangan lang tayong mag-ingay ulit, no? Gaya ng ginawa natin para kay QMB para mapasama sa Gilas. Ito namang si Mike Phillips umingay din dahil naging local player na ibalita yan at sinabi ni Coach Tim Cone na iimbitahan niya nga para sa third window. Hopefully makasama na rin eto nga si Francis Lopez kasi malaki rin yung maitutulong niya para sa ating national team. Actually mas maganda yung performance niya dito nga sa last 5 games nilang tatlo ni QMB at ni AJ Edu. Mas umangat pa eto nga si Francis Lopez. Patungkol naman dito nga sa ating naturalized player na si Jordan Clarkson mga kabasketball. Kung gusto nga nating magkaroon ng panibagong resulta o manalo itong ating Gilas Pilipinas, may mga suggestion na dapat daw ay subukan naman siya para nga dito sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kung saan dadayo tayo sa New Zealand at Australia. Baka may mga NBA players din tayong makalaban sa Australia. Dapat daw masubukan itong si Jordan Clarkson, especially off-season ng NBA. So available siya at sinabi niya rin na willing siya maglaro para sa ating Gilas Pilipinas under Coach Tim Cone. Ngayon ang tanong, kung dapat na bang maglabas ng pera etong ang ating SBP? Feeling ko naman para sa bayan, no? At total, dalawa naman sila ng SMC na humahawak ngayon. Kayang-kaya nila yan kung gugustuhin. Patungkol naman sa ating pambatong si Kai Sotto mga kabasketball, sapat po yung naging performance o average ni Kai Sotto dito nga sa Japan B-League para makakuha ng imbitasyon sa mga NBA minicamps para dyan nga sa NBA Summer League. Kasi po, nung nag-NBA Summer League siya dati, galing siya ng Hiroshima Dragonflies, ang average niya lang po doon 9 points at 6 rebounds per game. Wala pa nga assist no? Konti lang. Ngayon mga kabasketball, ang average niya na po, pwedeng bumaba to ng konti, pwedeng tumaas ng konti kasi konti na lang yung laro niya, ay 12 points, 9 rebounds at may 3 assists per game pa na halos double-double yung kanyang average. So kung ang pag-uusapan ay yung imbitasyon lang dyan sa mga minicamp para sa NBA Summer League, mas malaki po yung tsansa. Hindi mahihirapan si Kai, yung big time agency niya, para nga mabigyan siya ng kupunan para nga dyan sa NBA Summer League. Hopefully lang, no? Kung mauuna nga etong laban natin sa New Zealand at Australia, hopefully magawa ng paraan ng kanyang agency na makapaglaro si Kai sa Gilas at makapaglaro din siya dito sa NBA Summer League. Kayo mga kabasketball, anong masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat
at God bless sa inyong lahat.